Halik kayo, pasok. Grabe, kuya. Ang laki ng bahay nila. Mansyon. Magtigil ka nga, nakakahiya. Baka mamaya makita ka pa ng amo natin. Wala rito ang amo namin, kaya ayos lang. Maupo muna kayo, kukuha lang ako ng maiinom. Salamat po. Ha? Ano yun? Saglit na natigilan si Ivana. Nang pagbalik niya sa labas ng balkonahe, may nasilayan siyang kakaibang bulto. Tila pinaghalong tao, aso at kambing. Kinilabutan siya. Kagayang-kagaya yun ng mga nababasa niya sa comics. Kuya, nakita mo yun? Ha? Ang alin? Para kasing may dumaang... wala. Gani-gani ko lang yata. Imposible namang may sigbin dito. Aray! Makabatok naman, kuya. Masisira ang buko, no ba? Una, hinaan mo nga yung boses mo. Pangalawa, tigilan mo lang kakabasa ng mga comics tungkol sa mga aswang. Hindi sila totoo. Kaya kung ano-anong nakikita mo eh. Totoo kaya sila? Pero malabo nga din namang makakita ako ng isa dito sa mansyon. Eto uminom muna kayo. Salamat po. Saan po pala kami ma-assign? At kailan po kaya kami pwede magsimula? Sana naman po hindi sa labas. Masisira ang balat ko eh. Dito na lang po sa loob ng mansyon. Pwede po akong taga-timpla ng kape ng amo natin pero ayoko maging kusinera. Pagpasensya niyo na po yung kapatid ko. Ganyan lang talaga yan. Ubod ng arte. Hindi naman anak mayaman. Ay, kaso iha, sa pananiman ng kalamansi lang kasi may available. Kaya naman, doon ko kayo ilalagay. Po? Magtatanim? Baka masirang kuko ko. Tagadilig na lang po kaya ako. Palabiro yung kapatid mo, ano? Hindi naman ako nagbibiro. Huh? Manang Peping? Sino po yun? Saka, baliw ba siya? Sino kausap niya? Shh! Si Sir Gavin yan, ang amo natin. Nagbalik na pala si Sir. Ay, sorry po. Ano nga ulit ang pangalan mo? Ivana po. Ivana. Ingatan mo yung bibig mo at baka hindi pa kayo nagsisimulang magkapatid eh. Matanggal na agad kayo sa trabaho. Pwede ba? Itika mo yung bibig mo, Ivana. Pang ilang trabaho na natin to. At pag di pa rin tayo natanggap, talagang matutulog tayo sa gilid ng kalsada. Kasalanan ko bang para talaga siyang baliw? Ivana! Matalas ang tabas ng dila ng kapatid mo. Pagsabihan mo yan at mainitin pa naman ang ulo ni Sir. Pasensya na po. Gulat na napatras si Ivana nang biglang sumulpot ang isang lalaki. Kakaiba ang itsura nito. Walang buhok, kulubot ang balat at tuyong-tuyo habang nanlalaki at nanilisik ang mga mata. Naglalaway rin ito na animoy asong may rabis. Inoo! Ay di ba sabi ko sa'yo, hindi ka pwedeng magpakita kung may ibang tao. Anong nangyari sa kanya? Sino po siya? Siya ang anak ko na si Inoo. Huwag niyo siyang pag-isipan ng kung ano dahil lang sa itsura niya ha. May kapansanan siya kaya siya ganyan. Ganun po ba? Pasensya na po. Nagulat lang tong kapatid ko. Apa, mukha siyang maligno. Kuya, aray! Hi Inoo. Ako si Rans. Ito naman ang kapatid ko, si Ivana. Pipe si Inoo, kaya hindi niya kayo maiintindihan at hindi niyo rin siya makakausap. Inoo, bumalik ka na sa kwarto natin. Bilis! Ano pong sakit? Pwede na kayong magsimula ng trabaho ninyo ngayon. At yung mga bag nyo, akin na. Sa ngayon, sasamahan kayo ni Iseng sa taniman. Iseng! Po? Iseng, samahan mo naman sila sa kalamansian. Po? Ngayon na? Now na? Wala man lang po bang house tour? Ay, ano bang sadya ninyo rito? Magtrabaho o magbakasyon? Pasensya na po. Ate Iseng,
tayo na po. Ivana, halika na. Pero... Wala nang pero-pero. Dito ang daan. Ano kayang sakit ng anak ni Manang Peping? Tsaka parang siyang nakita ko kanina sa balcony. Nakakatakot naman siya. Mukha siyang sipin. Tanungin ko kaya si Ate Iseng. Kung ano man yung iniisip mo, tigilan mo na. Opo. KJ naman ni Kuya. Tatanong lang eh. Pagkarating nila sa kalamansiana, agad na itinuro ni Iseng ang mga gagawin nila. Silang nakatakda magtanim ng mga puno ng kalamansi. Ngunit hindi pa man sila nagsisimula, ay puro reklamo na si Ivana. Paano? Maiwan ko na kayo ha? Tawagin ko na lang kayo pag tanghalian na. O tawagin nyo na lang ako pag may kailangan kayo. Sige po, salamat po ulit. Kuya! Ang init-init naman dito. Dapat doon na lang tayo sa loob ng mansyon nagpa-assign. Ay, kaso nga pala, nandun yung mukhang sabi na anak ni Manang Peping. Tumigil ka nga dyan, Ivana. Tsaka yung bunganga mo. Baka mamaya marinig ka ni Manang. Tanggalin pa tayo sa trabaho. Bawal na po bang magsabi ng totoo ngayon? Pero kahit na, hindi ka dapat ganyan. Ay, bilisan mo na yan. Tulungan mo na ako dito. Ito na nga. Kaasar naman, ang dumi na ng kuko ko. Saan ko to ilalagay? Dito na lang. Eh yun kuya, ipapatag din ba natin yun? Alin? Yun oh, yung parang bahay ng nuno sa punso. Hindi ko alam eh. Wala namang nasabi si Ate Iseng. Pero, linisan na lang din natin. Eh, kuya, baka may nunong nakatira dyan, manuno pa tayo. Tumigil ka na nga sa kakareklamo, tulungan mo na ako. Isa pa, hindi totoo ang mga nuno gaya ng aswang, sigbin o kung ano pang nabasa mo dun sa comics at napanood sa TV. Kaya tumayo ka na dyan. Tulungan mo na ako. Eh paano nga kung meron? Eh di maganda. Makikita mo na mga kalahi mo. Kuya! Hoy! Anong ginagawa nyo? Kuya, si Sir Gabin, nakakatakot siya. Magandang umaga po, sir. Ano po, pinapatag lang po namin ng lupa dito banda para mataniman din ng kalamansi. At sino nag-utusan yung patagin yan, ha? Manang Peping! Anang! Po, sir! Ay, ano na namang ginawa ninyo, ha? Wala naman kaming ginawa. Aray! Huwag ka nang sumagot. Hindi ba kabiling-bilinan ko na huwag ipapagalawang punso na yan? Sir, sorry po. Nakalimutan ko pong ibilin sa kanila. Baguhan ba kayo? Opo. Pasensya na po. O sige, palalampasin ko kayo sa ngayon. Pero ayoko na maulit to ha. Naintindihan nyo? Opo. Ivana. Bakit? Ikaw naman may gustong patagin. Aray! Opo. Doon na kayo sa kabila magtanim. Manang, Po. igiyan mo sila ron. Opo. Halinga kayong dalawa rito. Hindi ba kayo tinuruan ni Iseng kung ano lang ang gagawin at gagalawin? Panira talaga kayo ng araw. Kaya bago-bago nyo lang. Gusto nyo yatang masampulan eh. Nabuisit. Ayoko pa namang nagpupunta rito. Kala ko mabait tong si Manang Peping, pero kasing pangit pala ng anak niyang ugali. Che. Tumigil ka na, pwede ba? Doon. Doon sa gitna ng mga kalamansing ito. Ayos lang ho ba kayo, Manang Peping? Ano hong nangyari sa braso nyo? Wala ito. Yak! Galis po ba yan? Ha? Anong sabi mo? Wala pong sinabi ang kapatid ko. Tayo na po, Manang. Hindi na. Hanggang dito lang ako. Kailangan ko na rin umalis dahil sumusumpong na ang allergy ko. Allergy po? Allergic po kayo sa kalamansi? Linisan ninyo ang bahaging yon at doon kayo magtanim. Kung may tanong o kailangan kayo, tawagin ninyo si Iseng. Ano ba kuya? Ang baho ng kamay mo. Kadiri! Bakit na naman? Ikaw, pigilan mo nga yung bibig mo. Mapapahamak tayo dyan eh. Tahimik na nagpatuloy sina Ivana at Ran sa pagtatanim.
Sa bawat hukay ng lupa, ramdam ni Ivana ang bigat ng araw at init na dumidikit sa kanyang batok. Panay ang buntong hininga at kamot niya sa ulo. Halatang hindi sanay sa ganoong gawain. Ay, nakakainis naman. Hindi ka sanay sa ganyang trabaho, no? Ikaw pala. Pwede po bang magpahinga muna? Eto, uminom muna kayo ng kuya mo. Yun! Salamat po. Kanina pa talaga ako uhaw na uhaw. Teka, orange juice po ba yan? Wala po bang lychee? Lychee? Huwag yun na lang pong pansinin. Itong kapatid ko kasi medyo may tililing eh. Narinig kita ah. Wala kaming lychee eh. Ayaw mo ba? Ako na lang iinom nito. Hindi. Pwede na rin po yan. Salamat. Salamat. Nga pala, ano nga po ulit ang pangalan nyo? Ising. Ako si Ising. Matagal ka na po rito? Oo, simula noong 6 years old pa lang ako. 6 years old? Namamasukan na po kayo kahit nung 6 years old ka pa lang? Bata pa lang ako nang mamasukan dito si mama. Pagka 6 ko, sinama niya ako rito tapos Nung ano po? Noong namatay siya, ako nang pumalit sa kanya. Namatay po? Bakit po siya namatay? Ano pong ikinamatay niya? Tanghali na rin pala, no? Mabuti pa. Bumalik na tayo sa trabaho nang makapagpahinga na. Ivana, tara na. Teka lang, gusto ko malaman kung anong kinamatay ng mama niya. Halika na nga. Pasensya na po. Namatay ang mama ko sa hindi malamang sakit. Natahimik si Ivana sa sagot ni Ising. Sa paraan ng pagkakasabi nito, hindi lamang sakit ang naramdaman niya, kundi para bang biglang sumariwa kay Ising ang lahat. Kita sa mga mata nito ang kirot at higit pa roon may kakaibang takot na tila pilit itong ikinukubli. Sorry, dapat pala hindi na po ako nagtanong. Ayos lang yon, pero may pakiusap sana ako. Ano po yun? Pwede bang wag na natin tong pag-usapan? Lalo na pag nandito si Manang Peping. Bakit naman po? Ayaw na ayaw niya kasing pinag-uusapan ang tungkol sa pagkamatay ni Mama. Parang anak na rin kasi ang turing ni Manang kay Mama eh. Opo. Hindi na po magtatanong pa si Ivana tungkol doon. Di ba, Ivana? Ha? Opo. Pasensya na po ulit. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, muli silang bumalik sa ginagawa nila. Naging maayos naman ang trabaho nila hanggang sa muling bumalik si Ising para sa hapunan. Bukod sa stay-in sila, ay libre na rin ang pagkain nila. Rans, Ivana, magtanghalian na muna tayo. Mamaya nyo na lang ulit yan ituloy. Yun! Sakto, gutom na po talaga ako. Ano pong ulam? Ivana, mahiya ka nga. Dahil Biyernes ngayon, nagluto si Manang Peping ng munggo. Meron ding pritong isda, tortang talong at tinapa. Yun lang? Yan, same lang din ang parati naming ulam. Tara na. Mabuti pa nga po. Nga pala, paano kayo napadpad na dalawang magkapatid dito? Tsaka itong si Ivana, mukhang bata pa. Ilang taon ka na nga? Mukha lang po akong baby face pero 18 years old na po ako. Talaga? Mukha kang 16. Siguro dahil sa height. Mana sa'yo? Bansot ka din naman ah. So ano nga, paano kayo napunta rito? Yung pamilya kasi namin, nabaon sa utang. Si Daddy nakulong dahil sa ipinagbabawal na gamot. Habang si Mami, dinala sa rehab kasi nawala na sa katinoan matapos ang mga kamalasang nangyari sa pamilya namin. Ganun ba? Pasensya na ha. Kaya pala halatang hindi sanay at may pagkamaarte itong si Ivana. Mukhang may kaya pala kayo dati. Ganun na nga po. Bilisan na natin. Baka naghihintay na sila. Mainit pa naman ang ulo ngayon ni Manang Peping. Teka ate,
Doon po ang daan papasok sa loob ng mansyon Hindi. May daan rin kasi dito sa likod na konektado sa kusina. Mas malapit kasi kung dito dadaan. Saglit silang natahimik. Pagkarating sa kusina, naroon na halos lahat ng trabahador. Mga nasa 10 katao rin yun. Hindi pa kasama si Manang Piping, Iseng, Rans at Ivana. Malaki ang kusina at meron tong mahabang lamesa na konektado sa labas, kung saan nakaupo ang ibang trabahador. Mabuti naman at nandito na kayo. Iseng, alam mo naman, di ba, na ayokong pinag-aantay ang pagkain. Pasensya na po, Manang. Sinundo ko pa po kasi sina Ivana at Rans sa taniman. Ay, sige na, maupo na kayo riyan. Ate Iseng, nakakatakot po si Manang Peping, no? Akala ko mabait siya kasi kaninang umaga ang ganda ng bungad niya. Pero nung sumulpot yung anak niya, bigla siyang sumungit. Shh, huwag ka maingay. Ayaw ni Manang na pinag-uusapan ng anak niya. Ano po ba talagang nangyari sa anak niya, ate? Ivana, kakasabi lang na huwag pag-usapan, di ba? Nagtatanong lang eh. Nga pala ate, baka naman pwede niyo kaming iikot sa mansyon mamaya. Ay, oo nga, no? Hindi pa kayo na-tour dito sa bahay. Sige, pag may oras pa mamaya, iikot ko kayo. Mabilis silang napatulon mula sa pagkakaupo at natigilan ng biglang padabog na ibinagsak ni Manang Piping sa lamesa ang isang mangkok ng munggo. Bahagyang tumilapo ng sabaw. Malapot, nakakadiring tignana. Subalit may kakaibang halimuyak na wari nakakatakam yun. Ang pinakaayaw ko pag nasa hapagkainan ay ang nag-uusap. Kaunting respeto naman sa pagkain. Iseng, kumuha ka na ng mga plato. Kuya, munggo ba talaga yan, no? Ganyan lang talaga ang itsura niyan, pero masarap yan. Talaga po? Ba't parang di ako kumbinsido? Sa kusina ako, pinakaayoko ang mareklamo sa pagkain. Kaya kung may reklamo kayo, pwede naman kayo kumain sa labas kung gusto ninyo. Tama ba, Ivana? Oo po. Ay nako talaga, Ivana. Pag tayo hindi pinakain ni Manang, lagot ka sa akin. Gutom pa naman ako ngayon. Manang Piping, tulungan ko na po Hindi kayo. na, maupo ka na lang diyan. Opo. Siya nga po pala, nasaan po si Sir Gavin? Hindi po ba siya sasabay sa atin? Walang amo na sumasabay sa mga trabahador, iho. Bukod ang oras ng pagkain ni Sir Gavin. Ganon po ba? Pagkatapos mabigyan ng plato ang lahat, nagsimula na silang kumain. Medyo napapangiwi pa si Ivana habang sumasandok. Samantalang iba nilang kasamahan ay tila takam na takam at sarap na sarap. Kahit hindi naman ganun kaganda ang pagkakaluto ng mga pagkain. O Ivana, bakit hindi ka pa kumakain? Huwag ka nang mahiya. Opo. Kuya, masarap ba? Kuya. Ha? Kako, kung masarap po ba? Para ka kasing takam na takam dyan. Sa totoo lang, parang kakaibang lasa nito pero gutom na rin talaga ako dahil sa pagtatanim natin kanina. Isa pa, kailangan nating masanay sa pagkaing hinahain ni Manang Piping dahil kailangan nating magtagal sa mansyon na to. Alam mo namang wala na tayong ibang pupuntahan, di ba? Sige na, kumain ka na. Bakit? May problema ba sa mga hinanda ko? Wala po. Huwag niyo na lang pong pansinin si Ivana. Alam niyo naman po yan. Nga pala. Pasensya na kanina. Yang bunganga kasi ng kapatid mo, masyadong pinapainit ang ulo ko. Hindi ko natuloy kayo na ilibot sa bahay. Totoo ba yan? Humihingi siya ng sorry? Mabait naman talaga si Manang Piping. Medyo hindi lang naging maganda ang unang encounter nyo kanina. Iseng, mamaya, ilibot mo muna sila Ivana at Rans. Saka ituro mo na rin sa kanila kung saan ang kwarto nila. Opo. Mabait? Parang di ko sure.
Yun din akala ko nung unang kita namin kanina pero biglang nagsungit. Nakakapagduda tuloy yung kabaitan niya ngayon. Pero sa kabilang banda, ililipot sa buong bahay. Excited na ako. Mukhang excited ka na sa house tour Ivana. Kumain ka na at lalamig na yung pagkain mo. Apa, masarap ba talaga to? Ivana, ano ba? Huwag mo na nga amoy-amoyin yan. Isubo mo na lang. Insulto yan kay Manang. Gusto mo ba na hindi ka na niya pakainin? Ito na nga po. Masarap naman pala. Pwede na. Aray! Sabi naman sa'yo, masarap. Lalo na kapag nasanay ka na, mas lalo pa yung sasarap sa panlasa mo. Anong ibig niyong sabihin dun? Lalong sasarap? Ipinagkibit balikat na lamang ni Ivana ang mga panibagong tanong sa isip niya at itinuloy ang pagkain. Pagkatapos kumain, nagbalikan na sa kanilang gawain ng ibang mga trabahador. Samantalang tinupad naman ni Ising ang pangako at inilibot sila sa mansyon. Dito naman ang kwarto mo, Rans. Kasama mo rito yung iba pang stay-in na trabahador. Saan po ako? Hindi po ba kami magkasama ni Kuya? Doon naman tayo sa kabilang kwarto. Bukod kasi talaga ang lalaki at babae dito. Yun kasi ang gusto ni Sir Gavin. Nga pala ate, kanina niyo pa po kami iniikot dito sa bahay. Pero wala akong ibang nakitang tao maliban sa ating mga trabahador at kay Sir. Pansin ko nga rin po. Wala po bang pamilya si Sir Gavin? Lapit kayo. Po? Bakit po? Matandang binata kasi si Sir. Sa madaling salita, wala siyang asawa. Bakit po? Hindi po siya nag-asawa? Kung tutuusin, tingin ko nasa 40 plus pa lang naman si Sir. Tsaka sa yaman niya, imposibleng walang papatol sa kanya. Ewan, baka natatakot na perahan lang siya ng mapapangasawa niya. Sa bagay, sa panahon ngayon mahirap na magtiwala. Ay, Pamilya niya po. Magulang. Wala po ba siyang mga magulang? Wala din eh. Sa tagal ko na dito, wala pa akong nakitang bumisita o bisita yang si Sir. ganun po ba? Tara dito naman tayo. Nakikita niyo yung dulong pinto sa hallway? Diyan ang kwarto ni Manang Peping. Taya, bakit si Manang Peping may sariling kwarto? Dahil matagal na siya rito. At siya rin ang mayordoma ng bahay na to. Tara, dito tayo. Saglit na natigilan si Ivana nang may makita siyang anino sa gilid ng kwarto ni Manang Piping. Dahil sa kuryosidad, ay walang pagdadalawang isip siyang humakbang palapit doon. Pero agad ding natigilan at napatalon sa gulat nang bigla siyang hawakan ni Ising. Nakakagulat ka naman, Ate Ising. Tara na, wala nang daanan dyan. Pero may parang pasilyo pa po ron sa gilid ng kwarto ni Manang. Basement yon. Wala ka namang makikita doon kundi puro kalat. Tara na. Kalabog po yun Parang galing po sa basement. Wala naman ako narinig, Ivana. Baka guni-guni mo lang yon. Tayo na sa kwarto ng mga babae. Pero may narinig talaga ako Andito lang po pala kayo. Akala ko na wala na kayo eh. Salita ko ng salita kanina. Wala na pala akong kausap. Ito kasing si Ivana eh. Ano na namang ginagawa mo, Ivana, ha? Wala po. Tayo na? Teka po, Bakit na naman ba? dun po sa second floor, hindi niyo po ba kami itutour dun? Gusto ko pa naman sanang makita ang kwarto ni Sir. Ivana, huwag kang ganyan. Nakakahiya ka. Bakit naman gusto mo makita ang kwarto ni Sir? Wala lang. Naisip ko lang kasi kung anong itsura nun. Siguro maraming ginturon kagaya ng mga napapanood ko sa TV. Ganun kasi sa malalaking mansyon gaya nito. Magtigil ka nga. Walang ganun sa kwarto ni Sir. Ordinaryong kwarto lang yun na halos wala ngang laman. Po? Nakapasok na po kayo ron? Oo, isang beses nung bata pa ako. Pinagbawalan din ako ng mama ko na umakyat sa second floor.
Pero makulit at mapilit ako kaya pumuslit ako nung nabibisi sila. At doon ko unang nakita ang kwarto ni Sir. Anong itsura, ate? Malaki ba? Tsaka, bawal po? Bakit po? Hindi ko alam pero bawal tayong umakyat sa second floor. Hanggang dito lang tayo sa baba, yun ang bilin ni Sir. Pinasadahan ng tingin ni Ivan ang hagdan paakyat sa ikalawang palapag. Namangha siya sa kintab ng tiles at sa kulay ginto nitong hawakan. Gayun din sa malilit na chandelier na nakasabit sa kisame ng ikalawang palapag. Para bang inaakit siya ng mga ito at hinihikayat na umakyat. Siguro malaki ang kwarto ni Sir at maraming ginto. Paano mo naman nasabi? Kasi, tingnan mo oh. Yung hawakan pa lang ng hagdanan, pangmayaman na. Tsaka ang sosyal ng mga chandelier sa taas. Tayo dati, malaki naman ang bahay natin. Pero hindi kasing laki nito at kasing ganda. Pwede na nga itong pumasang kastilyo Mas maliit na version nga lang. Kasi yung laki niya, pang mansion lang. Pero yung details, wow! Malaki nga ang kwarto ni Sir pero medyo weird. Tayo na sa mga kwarto ng mga babae. Baka mamaya kasi makita pa kayo ni Sir na nagchichismisan lang. Mawalan pa tayo ng trabaho. O mas malala, makita pa tayo ni Manang Piping at mapagalitan na naman. Lalo ka na, Ivana. Kwotang-kwota ka na kaya kay Manang. Curious lang naman, kuya. Bawal na po bang magtanong? Paano po bang weird, ate? Ay, tigas ng ulo. Madilim kasi yung kwarto niya Tsaka parang may altar na kung ano, hindi ko na gaanong maalala. Tsaka hindi ko rin gaanong nakita ang loob. Pero sigurado akong walang ginto roon. Oh, pero sa yaman niyang to, imposibleng wala siyang gold bars. Tsaka sa mga nababasa ko sa comics, ang mga mayayaman may safety vault na puno ng ginto at pera. Isa pa, ang dami niyang gulayan at yung kalamansian niya na grabe, tik sa mga bunga. Sure ako, malaki ang kitaan dun. Hindi negosyo ni Sir ang kalamansian at ang iba pang tanim na gulay niya. Lahat ng yun ay pansariling gamit niya lang. Po? Ano pong hanap buhay ni Sir kung ganun? Yan nga ang isa sa ipinagtataka namin. Kasi alam niyo ba, wala naman siyang trabaho at parati lang nandito sa mansyon. Minsan aalis, pero babalik lang din agad. Wala rin siyang negosyo, pero para ring hindi siya nauubusan ng pera. Imagine kung ilang tao tayong sinasahuran niya, di ba? Hindi po kaya may alagang duwende si Sir Capen? Tapos yung duwende yung nagbibigay sa kanya ng swerte? Kasi dun sa may kalamansian, merong punsuron Tapos nagalit siya nung papatagin dapat ni Kuya. Hindi ba pwedeng may memories lang siya sa lupang yon, kaya ayaw niya ipagalaw? Gaya naman ng ano, Kuya? Aba malay ko. Mas reasonable kasi yung naisip ko kaysa sa idea mong baka may alaga siyang duwende. Para namang totoo mga duwende. Tumigil na nga kayo. Nga pala Ivana, dito ang higaan mo, dito naman ako sa baba. Yung iba namang mga higaang nakikita mo ay para sa iba pa nating kasama rito. Bale, 4 tayong mga babae ang mag-share ng kwarto. Tapos 6 naman kayo sa kwarto, Rans. Yung iba pong kasama natin sa pagkanina, saan po sila natutulog? Uwian naman ang iba sa kanila. Ilan po ba yung trabahador dito? Para po kasing ang dami natin. 14 tayong lahat. 10 stay-in at 4 na uwian. Diyan lang naman kasi ang bahay nila. Halos kapitbahay lang. Tara sa labas? Sige po. Nga pala, dito yung CR. May CR din sa labas para kapag naihi kayo habang nagtatrabaho, hindi nyo na kailangang pumasok sa loob. Yung hallway po ron, ano pong meron doon? Restricted area yan. Hindi rin tayo pwedeng pumunta roon. Maliban na lang kung mautusan tayong maglinis. Madalas si Manang Piping lang ang nakakapasok doon. Ang dami ho palang restricted area dito sa mansyon. Lalo tuloy ako napapaisip kung anong meron doon. Ivana, sinasabi ko sa'yo, magtigil ka. Sa kangkungan na talaga tayo pupulutin pag natanggal pa tayo rito. Sinasabi ko sa'yo.
Makinig ka sa Kuya Rans mo, Ivana. Lalo pat hindi lang basta nawawala ng trabaho ang mga hindi sumusunod sa patakaran. Ay, Manang Piping, nandyan po pala kayo. Ano pong ibig niyo sabihin sa hindi lang basta nawawala ng trabaho? Meron kasi dating isang katulong na sumuway pero bigla na lang siyang nawala. Ay, hindi naman siya nawala. Pinakulong lang ni Sir. Ngayon, kung ayaw ninyong makulong, matuto kayong sumunod. Siya, tama na ang house tour at bumalik na kayo sa trabaho ninyo. Narinig mo? Kung ayaw mo makasama si Daddy sa kulungan, magpirmi ka. Iseng, maiwan ka. Opo. Babalik na po kami sa trabaho. Di ba't kabilin-bilinan ko na hindi na uungkatin ang nangyari noon? Huh? Iseng, yung inutos ko sa'yo, nakalimutan mo na. Po, inutos? Opo. Bakit? May problema ba? Wala po, kuya. Bago tuluyang tumalikod ay muling nilingon ni Ivana ang mahabang pasilyo. At mas lalo tuloy siyang napaisip kung anong meron doon at kung bakit bawal ang pumunta roon maging sa ikalawang palapag ng bahay. Simula nang dumating sila kaninang umaga ay nararamdaman na niya na may kakaiba sa mansyon ng amo. Kuya. Wala lang. Bakit nga? Kasi parang may kakaiba sa mansyon. Tsaka sa ikinikilos ni Manang Peping. Ikaw ba talaga yan? Anong meron? At bigla namang seryoso ka? Kasi kuya, ganito yung mga plot na nababasa ko sa comics. Ayun! Balik na naman tayo sa comics. Sabi sa'yo, tigil-tigilan mo na yan eh. Pero, alam mo, sa totoo lang, medyo nakakapagduda nga. Ang laki-laki ng bahay pero ang daming bawal puntahan. May problema ba, kuya? Parang kanina ko pa po kasi kayo napapansing lunok ng lunok. May nakabara ba sa lalamunan niyo? Hindi ko nga alam eh. Para akong naglalaway. Gusto niyo po kuha ko kayo ng tubig? Sige, kuha mo ako. Medyo alangan pang naglakad palayo si Ivana. Habang panakanakang lumilingon sa kuya niyang panay pa rin ang paglunok at paghawak sa leeg na animoy may nakabara roon. Pagdating niya sa kusina sa likurang bahagi ng mansyon ay naabutan pa niya roon si Ising na naglilinis. Ate Ising. O Ivana, ikaw pala. Anong ginagawa mo rito? Manghihingi po sana ako ng tubig. Nandun, kumuha ka na lang. May ginagawa pa kasi ako. Sige po. Ano po pala yung kinukuskus niyo dyan? Tugo po ba yan? Ha? Yung pinaglutuan to kanina. Sige po, kukuha na po ako ng tubig. Niluto kanina? Parang wala namang karning niluto kanina. Pahala na nga. Pagkakuha ni Ivana ng tubig ay dali-dali siyang bumalik sa kuya niya. Pagdating niya roon, nadat na niya itong nakatungo sa lupa. Naglalaway at sumusuka. Mabilis niya itong nilapitan at muntik pang mapatid sa pagmamadali. Kuya? Kuya, namumula ka na. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Hihingi na ba ako ng tulong? Ayos lang ako. Wag na. Yung tubig. Ito po. Tubig pa. Ha? Teka, kukuha ko. Hindi. Alalayan ko na lang kayo papunta doon. Ang layo kaya ng kusina, kuya. Tara, kaya mo bang tumayo? Oo. Ano ba kasing nangyari sa'yo, kuya? Hindi naman po kaya dahil dun sa kinain natin kaninang tanghalian? Pero, bakit ikaw lang? Kumain din naman ako Pwede ba? Mamaya ka na dumaldal dyan. Tulungan mo muna ako. Mabilis na inikot ni Ivana sa paligid ng paningin niya para sana humingi ng tulong. Sinubukan niya pang tawagin ang isang trabahador doon.
pero hindi man lamang ito lumingon at patuloy lamang sa ginagawa. Ano pong problema nila? Bingi pa sila? Kuya, malapit na tayo. Dahan-dahan lang. Nasusuka na naman ako. Teka, sandali. Kuya! Ano nangyayari sa'yo? Ate Iseng! Ate Iseng! Oh, anong nangyari sa kuya mo? Hindi ko nga po alam. Bigla na lang siya naglaway tapos nagsuka. Tubig. Tara, tulungan na kita. Dalhin natin siya sa kusina. Sige po. Dahan-dahan lang. Eto, tubig. Salamat. Ate, hindi po kaya dapat dalhin na natin siya sa ospital? Hindi, ayos lang siya. Normal yan. Po, pasensya na po. Hindi ko narinig yung huling sinabi niyo. Wala yon. Mawawala rin yan mamaya pag nakakain ka na, Rats. Ikaw ba, Ivana? Ayos ka lang ba? Wala ka bang nararamdaman? Po, wala po. Dapat po ba meron? Aha? Hindi. Hindi naman sa ganun. Hindi kaya nagutom ka, Rans? Baka nga po. Ano kuya? Nasusuka ka pa rin ba? Hindi na. Salamat. Mabuti naman kung ganon. Sa kabila ng nangyari kay Rans, ipinagpatuloy pa rin nila ang kanilang trabaho. Pinahapunan, sa hapagkainan, gaya ng tanghalian ay naroon pa rin ang kakaibang pakiramdam ni Ivana. Lalo na pagdating sa pagkain. Mabango naman yun. Ngunit para bang gusto niyang maduwal sa hindi malamang dahilan. May problema ba, Ivana? Pork steak na ang ulam natin ngayon pero bakit parang hindi ka pa rin kumakain? Po, kasi hindi po ba masyado pang maaga para sa hapunan? Palubog pa lang po ang araw oh. Maaga lang talaga kaming naghahapunan kasi maaga din ang gising natin bukas para magtrabaho. Si Manang Peping po pala, hindi po ba siya sasabay sa atin? Si Manang? Hindi talaga siya naghahapunan. Diet kasi siya. Ganun po ba? Saglit na tumahimik si Ivana at sumubo. Maayos at masarap naman ang lasa. Ngunit sa hindi may paliwanag na dahilan, ay parang bang hindi niya magawang lunukin yun. Napansin din niya na tila masyadong tahimik ang mga kasama nila. Nakatun lamang sa pagkain. Para bang gutom na gutom. Ganon din ang kuya niya. Kuya, masarap ba talaga? Kuya! Huwag mo nang abalahin ang kuya mo sa pagkain. Malamang sa tagal niyong nagtrabaho sa kalamansian kanina ay talagang napagod at nagutom yan. Kumain ka na lang para may lakas ka rin bukas. Hindi mo ba kakainin yan? Ha? Sa akin na lang. Pero... Bago pa man makasagot si Ivana, naisubo na ni Rans ang ulam niya. Napabuntong hininga na lamang siya at kinain na lamang ang tirang kanin sa plato. Kinagabihan, hindi makatulog si Ivana. Panayang gulong at ikot niya sa higaan hanggang sa makaramdam siya ng tawag ng kalikasan. Ay, ano ba yan? Antok na ako pero hindi naman ako makatulog. Tapos bigla pa akong tinawag ng kalikasan. Puti pa sila ang himbing na ng tulog. Namamahay lang yata ako. Ivana? Saan ang punta mo? Gabi na. Ate Iseng, gising pa po pala kayo. Hindi rin po ba kayo makatulog? Ha? Saan ka ba pupunta? Bigla po kasi akong tinawag ng kalikasan eh. Magsi-CR lang po ako. Ganun ba? O sige, bilisan mo at matulog ka na ulit. Lumalalim na rin kasi ang gabi. Opo. Ang dilim naman dito. Wala akong makita. Teka, saan nga yung CR banda? Dito ba? O sa kabila? Ay, ba't kasi ang dilim? Asan na pa kasi yung CR? CR... Ha! Ayun! Huh? Kuya?
Kuya, ikaw ba yan? Saglit na natigilan si Ivana nang may makita siyang pamilyar na bulto na pumasok sa banyo. Nagmamadali ito at animoy naduduwal. Medyo alanganin pa siyang humakbang. Ngunit nang makita ang kuya niya ngayon, ay dali-dali siyang lumapit. Laking gulat niya nang makitang kumulay pula ang mga mata nito. Kuya? Ano? Paano? Tubig! Diyos ko, ano bang nangyayari sa'yo, kuya? Tubig! Pahingi ng tubig! Opo. Teka, kukuha ko. Huh? Ano yun? Punyeta, bakit pa kasi dilim dito? Sinong nandyan? Shit! Bakit parang may tumaang anino? Hindi po magandang biro to. Tuwag po ako. Huwag niyo po akong tatakutin. Pakiusap. Ivana, yung tubig. Ito na. Kukuha na po ako ng tubig. Kahit nanginginig sa takot, sinikap niyang ihakbang ang mga paa papuntang kusina. Panay pa rin ang paglinga niya sa paligid. Ngunit natigilan siya nang mapadaan sa may hagdan papuntang ikalawang palapaga. Mula roon ay may narinig siyang tila nag-uusap. Dahil sa kuryosidad, hindi niya namalayang nakakit na pala siya roon. Si Sir Gavin ba yun? Sinong kausap niya? Sapat na bang mga naani kong gulay bilang handog sa'yo? Ha? Handog? Gulay? Sino bang kausap niya? Wala naman akong nakikita. Hindi kaya... Sino nandyan? Patay! Ano? Gusto mo pa ng karagdagan? Hindi niya ako pwedeng makita dito. Pero sino pa talagang kausap niya? Shh! Teka sandali. Parang may tao talaga. Hindi mo ba nararamdaman? Wala ka talagang kwenta. Nanlaki ang mga mata ni Ivana nang biglang lumutang sa ere si Sir Gavin. Doon niya napansin ang isang maliit na nilalang na nakatayo. Nanilisik ang mga mata sa matinding galit. Nakapangingilabot ang anyo nito. Napatras si Ivana sa takot. Lalo na nang biglang may dumang anino sa likuran niya. Duwende ba yun? Sorry na, patawad. Hindi dapat ako nagsalita ng masama. Nadala lang ako ng galit. Kung duwende yun, bakit ganun ang itsura? Hindi naman sobrang nakakatakot ang mga duwende sa comics ah. Isa pa, wala silang pangil. Salamat. Hindi na mauulit. Ano? May ibang tao rito? Ay, kailangan ko nang umalis. Kakaibang duwende ang meron siya. Masamang duwende. Si Manang, bakit gising pa siya? Hindi niya ako pwedeng makita. Teka, ito na lang. Mabilis na nagtago si Ivana sa likod ng malaking vase sa gilid ng isang kwarto, malapit sa may hagdan. Nanginginig ang mga tuhod niya habang nakalapat ang palad sa malamig na porselanang banga. Igil-hininga siyang sumilip mula roon. Hindi naman siguro nila ako makikita dito, di ba? Manang Piping, Sir, anong ginagawa mo rito? hindi ko ho intensyong umakyat. May narinig ho kasi akong kalabog. Pasensya na ho. Sandali, Po. gabi na, bakit gising ka pa? Ano ho kasi? Posible kayang si Manang Peping yung aninong nakita ko kanina? At oo nga, bakit gising pa siya? Malayo ang kwarto niya sa hagdan, kaya imposibleng marinig niya ang kalabog mula ron. Akala mo ba hindi ko malalaman ang ginagawa mo? Sir, patawad po. Walang pwedeng makalam ng sikreto ko, Manang. Sikreto? Yun ba yung tungkol sa duwende? O may iba pa? Oras na may makalam nito, papatayin kita. At idadamay ko rin ang anak mong halimaw.
Naiintindihan mo? Opo! Umalis ka na. Bago pa magising ang iba. Opo! Ivana, Patay! Si Kuya! Anong gagawin ko? Ivana, nasan ka na? Ivana, Ako na pong bahala sa kanya, sir. saglit na sumilip si Ivana mula sa likod ng banga. At gano'n na lamang ang gulat niya nang mapalingon din si Sergey Bin sa direksyon niya. Agad niyang tinakpan ang bibig at bago pa siya mahalata ay mabilis siyang gumapang papasok sa isang kwarto. Doon niya namataan ang hagdan pababa. Walang alinlangan siyang bumaba roon. Pikit matang pinipigilan ng sariling mapasigaw. Ay, muntik na ako dun. Tama talaga si Kuya. Dapat mag-ingat na ako eh. Pero teka, nasa na ba ako? Ba't parang mas lalong madilim at malamig dito? Ano yun? Hindi. Guni-guni mo lang yun, Ivana. Imposibleng may tunog ng mabilis na hayop dito. Walang hayop dito. Wala. Leche, wala pang ilaw dito. Ano yun? Natatakot na talaga ako. Paano kung nandito pala yung sigbi na nakita ko kahapon? Leche, paano huwag kang mag-isip ng kung ano at hanapin na lang ang ilaw. Nasaan na ba kasi yun? Ayan, nahanap ko ng switch. Hindi ba sinabi ko na Aswang! hindi ka pwedeng pumasok dito? Aswang! Nanlaki ang mga mata ni Ivana. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ramdam niya ang unti-unting pagdilim ng paningin, kasabay ng mabilis at malakas na tibok ng kanyang dibdib. Sa isang iglap, tuluyan na siyang nawala ng ulirat at bumulagta sa sahig. Ivana? Ivana! Aray. Ang ulo ko. Ivana, gising ka na! Mabuti naman at gising ka na. Ivana, ano ba kasing ginagawa mo rin sa basement, ha? Hindi ba sabi ko sa'yo, wala ka namang makikita doon? Aswang! May nakita akong aswang! Kuya, umalis na tayo rito! May aswang, kuya! Kuya, may aswang! Teka, Ivana! Huminahon ka! Walang aswang, okay? Panaginip mo lang yun! Hindi! Nakita ko kagabi! Mukha siyang sigbin! Tumutulo ang laway at may hawak na karne! Totoo! May nakita po talaga ako! Baka epekto lang yan ang pagkakabagok mo. Magpahinga ka na lang muna. Pero... Kung ano man yung nakita mo, panaginip lang yun, Ivana. Magpahinga ka na muna. Kailangan ko na rin magtrabaho. Iwan nyo na muna kami. Kakausapin ko lang si Ivana. Huwag kang mag-alala, Rans. Hindi ko siya pagagalitan. Kakausapin ko lang. Sige po, mauna na po ako. Ako rin po, Manang. Panaginip? Pero hindi yun panaginip. May aswang sa bahay na to. May aswang! Oh, Ivana! Malakas na napasigaw si Ivana habang nakaturo sa anak ni Manang Piping na si Noo. Na nooy kapapasok lamang sa kwarto. Paulit-ulit niyang binibigas ang salitang aswang. Namula naman sa galit ang mukha ni Manang Piping at galit na galit niyang dinuro si Ivana. Hindi aswang ang anak ko! Nakita ko siya! Sigurado ako! Kamukha ng anak mo ang nakita ko! Aswang kayo! Tumigil ka na! Hindi aswang ang anak ko! Hindi ko alam kung anong aswang ang pinagsasasabi mo at kung saan mo napulot yan. Pero wala kang karapatang husgahan ang anak ko dahil lang sa itsura niya. Anong nangyayari rito? Pero... Ivana! Hindi ko alam kung anong nakita mo sa basement.
Pero ano ba kasing ginagawa mo ron ng 10 oras ng gabi? Oo nga. Bakit naroon ka? Ano po, magbabanyo lang po sana ako. Kaso, masyado pong madilim kaya hindi ko na namalayan nandun na pala ako napunta. Sorry po. Mukhang wala siyang alam, sir. Ligtas pa rin po ang sekreto ninyo. Inoo, anak, tayo na. Pagkalabas din naman ng Piping at Inoo, ay sumunod na rin si Sir Gavin. Naiwan si Ivana na nooy humahabol ng hininga. Pilit niyang pinakalma ang sarili. Pero baka sa mukha niyang nakukonsensya siya matapos pagbintangan si Inoo. Kahit na wala naman talaga siyang ebidensya. Sigurado talaga ako. Totoo ang nakita ko. Pero kung hindi si Inoo yun, sino? Kailangan kong malaman kung sino yun. Pero paano? Tama. Kailangan kong bumalik sa basement. Siguradong may ebidensya doon. Ivana, saan ka pupunta? Sa basement po. Ha? Anong gagawin mo doon? Sigurado ako sa nakita ko, Ate Ising. Maghahanap po ako ng ebidensya. Ako ang nakakita sa'yo sa basement, Ivana. At natitiyak ko sa'yo, walang kahit na ano doon. Malinis ang basement. Malinis? Hindi po ako naniniwala. Kailangan kong bumalik sa basement. Ivana! Ang kulit talaga. Antayin mo ako! Paano malinis nga ang basement? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Wala kang ang makikita dito. Tara na, bumalik na tayo sa kwarto at kainin mo na yung dinala kong lugaw bago pa lumamig. May hagdanan yun dito. Asan na yung hagdanan? Ano bang pinagsasasabi mo, Ivana? Tara na. Pero Ate Ising, Ano ba? Gusto mo bang mapagalitan ka na naman? Gusto mo bang mawalan kayo ng trabaho o ipakulong ni Sir? galit po ba kayo? Pinapainit mo kasi ang ulo ko eh. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Tara na. Maupo ka dyan at kainin mo tong lugaw na dinala ko sa'yo. Ano po yan? Bakit kakaiba po ang itsura? Lugaw. May karneng baboy ito. Kainin mo ha. Ubusin mo. Pero hindi pa po kasi ako nagugutom. Kumain ka kahit onti lang. Ito oh. Sige na. Sige po. Bakit po ganun ang lasa? Nakakadiri. Ha? Hindi naman. Baka sa panlasa mo lang yun. Subukan mo ulit. Pero Sige na. ganun pa rin po ang lasa, Ate Ising. Nakakadiri po talaga. Ano po ba yan? Ano pong hinalo niyo sa lugaw? Wala naman akong nilagay. Sige na, isa pa. Ayoko na po. Wala naman po akong sakit. Hindi niyo naman po ako kailangang subuan. Sige na, last na talaga. Ayoko na nga po! Bahagyang napalakas ang pagkakatulak ni Ivana sa mangkok na hawak ni Ising. Nahulog yun at natapon sa sahig. Mabuti na lamang at hindi nabasag. Agad siyang tumayo at tinulungan si Ising na damputin ang mangkok at kutsara. Ngunit natigilan siya nang makitang saglit na pumula ang mga mata ni Ising. Buisit. Ako na. Oh, ayos ka lang? Para ka nakakita ng multo. Yung mata niyo, guni-guni ko lang yata yun. Tama. Baka guni-guni ko lang. Wala po. Pasensya na po. Hindi pa kasi talaga ako gutom eh. Ayos lang. Nga pala, Po? paano ka ba napunta sa basement? Pangako, hindi na ako magagalit. Ano bang ginagawa mo doon? Ang totoo niyan, ate. Pasensya na kung napagtaasan kita ng boses kanina. Ang tigas din naman kasi ng ulo mo. Sige na, ayos lang. Ano ka ba? Papagkakatiwalaan mo ko. Baka po kasi isumbong niyo ako kay Manang Piping eh, o kaya kay Sir Gavin. Tsaka, paano po pala ninyo nalaman na nasa basement ako? Nagising ako sa isang sigaw. Paglabas ko,
Napansin kong galing yun sa basement, kaya bumaba ako at nakita kitang nakahiga sa sahig. Tinawag ko si Manang at ang kuya mo nang nagbuhat sa'yo papunta rito. Ganun po ba? So paano nga? Paano ka napunta sa basement? Huwag kang mag-alala, hindi naman kita isusumbong. Ano po kasi, di ba dapat po magbabanyo ko nun? Nakita ko po kasi sa CR si kuya na nagsusuka kaya kukuha dapat ako ng tubig. Bigla naman akong napadaan sa may hagdan at nakarinig ng parang nag-uusap sa taas kaya umakyat po ako. Umakyat ka sa second floor? Opo. Anong nakita mo? Po? Sasabihin ko ba? Pero baka hindi siya maniwala o baka isumbong niya na talaga ako. Ivana, ayos lang. Pwede mo akong pagsabihan ang sikreto mo. Para na rin kasi kitang little sister. Alam mo ba, pangarap kong magkaroon ng nakababatang kapatid na babae. Wala kasi akong kapatid eh. Pwede ba yun? Kapatid na kita? Ha? Parang ayaw mo naman ata eh. Hindi po sa ganun. Baka lang po kasi hindi kayo maniwala. Bakit naman ako hindi maniniwala? Wala ka namang dahilan para magsinungaling, di ba? Nakita ko po kasi si Sir Kevin. May kausap po siyang 20. Duwende? Sabi na po hindi kayo maniniwala eh. Hindi sa ganon. Hindi lang ako makapaniwala na talagang may alaga pala si Sir Gavin na duwende. Kung ganon pala, tama ang hinala natin na posibleng galing sa duwende ang kayamanan niya. Ang galing. Pero sinong pinaghihinalaan mong aswang? Hindi ko alam ate eh. Hirap naman po kasing magbintang. Nagalit na nga sa akin si Manang kasi tinawag kong aswang ang anak niya. Pero alam mo, hindi rin naman kita masisisi. Mukha naman kasi talagang aswang ang anak ni Manang. Biro lang, ikaw naman ang seryoso mo. Pero duda din ako kay Manang at sa anak niyang si Inoo eh. Po? Hindi naman sa sinasabi kong aswang nga sila. Pero kasi may mga bagay akong napapansin kay Manang na medyo kakaiba. Gaya na lang noong ayaw na ayaw niyang nagpupunta sa kalamansian. 'Di ba sabi-sabi nila ang mga aswang ayaw sa kalamansi? Opo, sabi sa mga kwento oo daw. Pero di ba sabi niyo po mabait si Manang? Oo, sinabi ko yun. Kasi mabait naman talaga si Manang. Pero noon pa man, medyo duda na ako sa kanya. Para kasi siyang may tinatago. Sa bagay, may punto po kayo doon. Napansin ko na rin po yun nung bagong dating pa lang kami. 'Di ba? Nga pala, maiba ako. May nakita ka bang ginto sa kwarto ni Sir Gavin? Hindi ko po maalala eh. Dahil totoo nga pong madilim ang kwarto niya. Pero may napansin akong parang librong umiilaw. Libro? Kung ganon, tama nga ang hinala ko. Bakit po ate? Wala naman. Sa palagay ko kasi mahalaga ang librong yon. Pero wag mo na lang isipin yon. Mag-focus na lang kayo ng kuya mo sa trabaho. At kung totoo ngang may aswang dito. Ang tagal ko nang nagtatrabaho rito pero ligtas naman ako. Maging tanda na lang sana yun sa'yo na sumunod na sa bilin at wag maging swail. O paano? Kailangan ko nang bumalik sa trabaho eh. Sige po. Siguro nga tama si Ate Iseng. Kung tutuusin, wala rin naman kaming pupuntahan ni Kuya kung aalis kami. At hindi naman siguro ako mapapahama kung hindi na ako susuway, di ba? At kung kakainin nga ako nung aswang, bakit buhay pa ako? Ay, bahala na nga. Saglit siyang natahimik. Saka nagpa siyang pumunta na sa kalamansian para magtrabaho. Pagkarating niya roon ay nabutan niya pa ang kuya niyang abala sa pagbubungkal ng lupa. Baka ilang beses niya pa itong tinawag. Pero kagaya nung isang trabahador na tinawag niya kahapon ay parang bingi lamang ito at walang narinig.
Kuya! 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 Ikaw pala. Ano pong nangyari sa'yo? Para kang pumasok sa sarili mong mundo. Nakailang tawag ako pero hindi mo man lang ako nilingon. Kuya! Kuya! Kuya, ano ba? Kinakausap kita! Kuya! Tumutulong laway mo! Kuya! Ano bang nangyayari? Hindi naman kaya niyanggaw si Kuya? Sa mga comics, ganun eh. Ivana! May problema ba? Manang Piping? Ano pong ginagawa niyo rito? Hindi po ba allergic kayo sa kalamansi? Sino bang nagsabi sa'yong allergic ako sa kalamansi? Sabi niyo po. Ay, mga bata nga naman. Oo, sinabi ko na may allergy ako pero hindi sa kalamansi. Ha? Hindi siya takot sa kalamansi. Tsaka, wala nga siyang galis. At teka, ano nangyari sa kuya mo? Hindi ko nga po alam eh. Bigla na lang siyang nagkaganyan. Naglalaway din siya gaya ng iba pang trabahador. Oh, ano pong ibig yung sabihin, Manang? Hindi po ba kayo may gawa nito? At bakit mo naman naisip na gagawin ko yon, ha? Iniisip mo pa rin na halimaw ako at ang anak ko? Hindi naman po sa ganung, Manang. Sorry po. Pero nagsimula po kasi maging ganyan si Kuya na makakain po siya ng luto niyo eh. Eh hindi ba't kumain ka rin naman ng luto ko? Oo po, pero halos wala rin po akong nakakain kasi hindi ko talaga kayang kainin ang mga luto niyo. Pasensya na po. Ay, pero kung tutuusin, hindi naman ako ang nagluto ng lahat ng yon. Po? Wala. Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo. Hayaan mo na lang muna ang kuya mo. Pero ang labo naman ni Manang. Ay, di ko na tuloy alam ngayon kung tama pa bang pagdudahan siya. Matapos ang pangyayaring yun, pinilit ni Ivana na bumalik sa trabaho. Ngunit panay pa rin ang pagsulyap niya kay Rans. Napansin niya rin na parang may kakaiba sa kilos ng ibang trabahador doon. Ilang sandali pa, biglang sumakit ang tiyan niya. Kaya't saglit muna niyang iniwan ang trabaho para magbanyo. Oo nga pala. Hindi nga pala ako nakapagbanyo kagabi dahil sa nangyari. Sana nga ulit ang CR dito? Tama. Doon. Teka po, sandali lang. Ako muna, lalabas na po talaga. Kainis, naunahan pa. Ay, sa loob na nga lang. Oh, Ivana! Mamaya na ate, hindi ko na po talaga kaya. Aha, okay. Shit. Bakit ba kasi nasa gitna ang banyo sa bahay na to? Sir, pasensya na ho pero may kakaiba po kasi sa mga trabahador natin. Huh? Anong ibig mong sabihin? Hindi niyo ako maibibigyan ng mas marami pang harvest? Boses yun ni Manang at Sir Gapin Pasensya na ho. Alam mo naman ang mangyayari pag hindi ako nakapagbigay ng handog, hindi ba? Ang anak mo! Shit, lalabas na talaga. Ay, mamaya na nga lang, hindi ko na talaga kaya eh. Ay, salamat. Natapos din ako. Ay, makalabas na nga dito sa banyo. Ha? Manang? Tabi! Papasok ako sa banyo! Anong nangyari doon? Biglang sumakit ang tiyan ni Manang. May nakain sigurong masama. Ganun po ba? Ay, shit! Hindi ko na tuloy napakinggan ang usapan nila. Bakit? Sumama din ba ang tiyan mo? Po? Hindi po. Balik na po ako sa trabaho. O sige. Tama. May sinabi si Sir Kevin tungkol sa handog nung gabi. Parang hindi nasiyahan yung duwende niya sa ibinigay ni Sir. Pero anong kinalaman nun sa mga nangyayari kina Kuya? Tsaka anong mangyayari sa anak ni Manang? Ay... Buong umagay walang ibang inatubag si Ivana kundi ang magtrabaho. Habang panaka-naka niyang sinusulyapan ng kuya niya na parang wala sa sarili at tuloy lamang sa pagbubungkal ng lupa. Kinahapunan ni muli silang tinawag ni Ising para sa hapunan. Kakain na po? Sasabihin ko pa lang sana,
Inunahan mo naman ako. Kuya? Huh? Asa na siya? Ayun o, nauna na. Mukhang excited na kumain. Ate Iseng, wala ka po bang napapansing kakaiba kay kuya at saka sa iba pa mga trabahador dito? Napansin ko na po to nung una na parang masyado silang tahimik. Pero ngayon, pakiramdam ko may kakaiba sa kanila. Ano ka ba? Normal lang yan sa taong pagod. Eh yung naglalaway po, normal din po ba yun? Ha? Ate, hindi po kaya may ginawa si Manang sa kanila? Ayoko po mag-isip ng masama pero nakakabahala na po kasi talaga. Paano kung… Ano ka ba naman, Ivana? Huwag ka ngang mag-isip ng kung ano-ano. Masyado pang maaga para malaman nyo. Mabuti pa, halika na. Bilisan na natin ang makapagpahinga na rin pagkatapos. Pagkatapos ng maikling usapan nila, agad silang nagtungo sa kusina. At gano'n na lamang ang gulat ni Ivana nang makita roon si Manang Piping na abala sa paghahalo ng niluluto. Maging si Iseng ay nagulat din habang ibang trabahador ay tahimik lamang na naghihintay ng pagkain at nakatulala. Manang Piping, ano pong ginagawa nyo rito? Hindi na ba ako pwedeng tumapak sa kusina ko? Pagmamayari mo na ba to? Po? Simula ngayon, sasabay na ako ng kain sa inyo. At ako na rin ang magluluto ng mga pagkain. Hindi po ba kayo nagluluto ng pagkain dati? Tsaka akala ko po diet kayo. Sinong nagsabi sa iyong diet ako? Iba lang talaga ang oras ng pagkain ko. Isa pa, si Iseng ang nagluluto ng mga pagkain ninyo dati. Pumapalit lang ako kapag may inuutos ako sa kanya. Si Ate Iseng? Pasensya na. Ganun ba talaga kapangit ang lasa ng luto ko? Sinusubukan ko naman po talagang sarapan eh. Hindi naman sa ganun. Pero mukhang nagiging matamlay kasi lahat ng kumakain ng luto mo. Anong ibig sabihin doon ni Manang? Sinasabi niya ba na si Ate Iseng may gawa nito kina kuya? Pero imposible. Palihim na sinulyapan ni Ivana si Iseng. May kakaiba sa itsura nito na para bang hindi siya natutuwa sa biglang pangingialam ni Manang Piping. Gustuin man ni Ivana na itanggi, pero nagsisimula na rin siyang magduda kay Iseng. Sige na, maupo na kayo. Nagluto po kayo ng bago? Oo, hindi kasi masarap ang luto mo. Kain na. Ate Iseng, di ba sabi niyo po parang anak ng turing ni Manang Piping sa mama niyo? Pero bakit parang ibang tawang turing sa'yo ngayon ni Manang? Anong sinasabi mo, Ivana? Na hindi ko nga kilala ang nanay niya ni Iseng. At kailan lang yan siya na namasukan dito? Po? Kung ganon… Malamang hindi nyo na po naaalala kasi matagal na rin po yun. Pero naging kaibigan nyo po ang mama ko noon. Namasukan rin po siya rito. Naku, si Manang talaga makakalimutin na. Kain na tayo? Mukhang masarap at mabango ang mga sibuyas at bawang. Kain na po tayo. Alangan at halatang napipilitan. Inabot ni Iseng ang sandok mula sa mangkok. Napansin pa ni Ivana ang biglang panginginig at pagpapawis nito. Saglit na nilipat ni Ivana ang tingin sa mga pagkain. At oo nga, ibang-iba na yon sa unang pagkain inihanda ni Manang. Mas malinamnama at wala nang nakakadiring itsura noon. Pasensya na ho, busog pa po pala ako. Ikaw, Ivana, busog ka pa din ba? Hindi po. Ang sarap po nito, Manang. At oo nga, mas normal ang lasa nito kumpara doon sa unang hinain ni Manang na mabango naman pero may nakakadiring itsura at nakakasuka na lasa. Manang! Oh, kumakain pala kayo. Bakit ganito? Bakit iba ang lasa? Kuya, may problema po ba? Dahan-dahan lang po sa pagkain. Ano nangyayari sa kanila? Manang? Asa na sila? Ano nangyayari?
Manang? Sir? Saan sila nagpunta? Hindi ito yung pagkain! Hindi ito yun! Kuya, ano bang nangyayari sa inyo? Bakit parang nagiging halimaw na kayo? Yung laway niyo, kuya. Ah! Manang! Sir Gavin! Ate Isay! Huwag niyo akong iwan! Manang! Ate Isay! Teka, susundan ko ba sila Manang o si Ate Ising? Ay, ewan. Bahala na nga. Mabilis na napalingon si Ivana sa kusina nang makarinig ng mga kalabog ng mga kaldero at tila umuungol na hayop. Mariin siyang napalunok ng muling lumitaw ang anino. Alangan man ay agad siyang sumunod kina Manang sa pasilyo sa ibaba. Manang? Manang Peping? Sir Gavin? Lumayo ka sa akin! Huwag ka lalapit! Inoo! Inoo! Manang, yung anak niyo po! Tinakot mo kasi siya. Bakit ka ba sumigaw? Nagulat po ako eh. Inoo, halika kay mama. Bilis! Manang, ano po ba talagang nangyayari? Bakit po biglang naging asal hayop sila, kuya? Wala po ba talaga kayong ginawa sa kanila? Wala ka ba talagang alam, ha, Ivana? Eh kung may alam po ako, bakit pa po ako magtatanong? Kung wala ka talagang alam, huwag ka nang makialam. Bumalik ka na lang sa kwarto at doon magtago. Kami nang bahala sa kuya mo at sa iba pa. Sigurado po ba kayo? Kung gusto mong mabuhay, sundin mo ang sinabi ko. Nag-aalangan man ay walang magawa si Ivana kundi ang sumunod. Habang naglalakad siya papuntang kwarto, muli siyang napadaan sa kusina at nagulat nang makitang nakahiga sa sahig. Tila wala ng buhay ang mga naroon kasama ang kuya niya. Kuya? Kuya! Kuya! Kuya, gumising ka! Kuya! Teka, buhay pa si kuya. Pero bakit wala siyang malay? Bakit wala silang malay? Ano bang nangyayari? Yung aswang, siya ba ang may gawa nito? Kailangan kong sabihin to kay Manang. At saan ka sa palagay mo pupunta? Ikaw yung nakita ko kagabi. Huwag kang lalapit! Diyan ka lang! Sabi ko na nga ba, totoo yung nakita ko. May aswang nga! Sino ka? Hindi mo ba ako nakikilala? Di ba, kapatid na tayo? Little sister na kita. Ate Ising, ikaw ang aswang? Pero bakit? Paano? Kung hindi lang kasi matigas ang ulo mo, edi sana hindi pa nangyari to at sana hindi ka madadamay. Kayo ng kuya mo. Mabilis na napatras si Ivana nang biglang humakbang palapit si Ising. Hawak ang kutsilyo. Mabilis niya itong hinagi sa kanya. Ngunit agad din itong nailaga ni Ising. Walang pag-aalinlangan siyang tumakbo palabas ng kusina at umikot papuntang sala. Pero mabilis din siyang naharangan ito. Manang! Akala mo ba makakatakas ka? Ate Ising, wag po. Parang awa niyo na. Makukuha ko na sana ang gusto ko pero panira ka. Dapat pala pinatay na kita ng gabing yon. Manang! Bitawan mo siya! Ang mutya ng diwende at ang diwending puti na nagtaksil sa kabutihan. Ibigay mo sa akin yan. At bakit ko naman ibibigay sa'yo? Uling! Ngayon na! Biglang lumamig ang paligid at mula sa ilalim ng sahig ay sumirit ang alikabok at hangin at tila may sariling buhay. Lumitaw ang puting duwende. Kagaya pa rin yun ng unang beses na makita ni Ivana. Sa isang iglap, sumiklab ang liwanag na tila apoy at dumiretso yun kay Ising pero hindi ito natinag. Mga hangal! Para lang yung maliit na bolang apoy sa akin. Hindi mo ba alam, duwende?
na habang nawiwili ka sa kamunduhang kayamanan, ay mas lalong nawawala ng bisa ang kapangyarihan mo. Ano? Uring, anong ibig niyang sabihin? Katapusan niyo na! Ivana! Dito, bilis! Uring! Huwag mong hayaang makalapit! Sir, delikado po tayo rito. Masyado siyang malakas. Ano pong gagawin natin? Natatakot na po ako. Uring! Harangan mo kami! Kailangan namin makatakas! Ano? Bakit po? Ano pong sabi ng duwende? Unti-unti na siyang nakokontrol ng sigbin. Ano na pong gagawin natin kung ganon? Manang! Manahimik ka muna, Ivana. At hayaan mo si Sergey B na makapag-isip. Wala na akong pagpipilian kundi gamitin ng mutya ng duwende. Umusog kayo! May kung anong dinukot mula sa ilalim ng damit si Sergey Bina. Isang makintab na batong halos kapareho ng diamante. Mabilis niya itong itinaas. Dahilan para lumikha ng nakakasilaw na liwanag at umalingaw-ngaw ang ugong sa buong mansyon. Wari nagising ang lahat ng espiritu sa paligid. Iyan ba? Iyan na po ba ang mutya? Sir, sigurado po ba kayo? Kung gagamitin ninyo yan, baka hindi ninyo makontrol ang mga susunod na mangyayari. Wala nang oras para magduda. Kung hindi natin siya pipigilan ngayon, lahat tayo mamamatay. Kung ganon, totoo nga ang mutya. Hindi itong tamang panahon para mamangha, Ivana. Humihina ng duwende mo, sir? Maghintay ka! Itong sayo! Ipinatong ni Sergey ng mutya sa kanyang palada at agad itong kumislap. Kumalat ang liwanag na parabang kumakain ng dilim. Napaatras ang sigbin. Umaba mga pangil at umungo ng ubod ng lakas. Tila nasusulong sa bawat kisap ng bato. Ilang sandali pa, mabilis itong napaluhod at nanghina. Tayo na! Patay na po ba si Ate Hiseng? Buhay pa yon, kaya kailangan nating umalis. Tara na! Sandali lang po. Sina kuya po? Balikan na lang natin sila. Sa ngayon kailangan na natin tumakas. Tama si Sir. Kaya huwag ka nang matigas ang ulo, Ivana. Bilis! Saglit lang ang epekto nito. Saan naman po tayo pupunta? Sa gulayan! Doon, sa taniman ng sibuyas at bawang. Dito na tayo dumaan. Inoo! Anak! Halika kay Mama! Bilis! Huwag kang matakot. Shh! Ayos lang, anak, ha? Ligtas ka, ha? Hindi ko man lang namalayang nasa likod ko pala si Inoo. Dito tayo. Bilis! Mabilis silang tumakbo palabas ng mansyon. Sa bawat hakbang ay naririnig ni Ivan ang pag-uga ng sahig at ang aligaw-ngaw ng nakakatakot na ungol ng sigbin. Nilingon niya ito. Nakita niyang unti-unting bumabalik ang lakas ng halimaw kahit na nasunog ng liwanag. Pagkarating nila sa gulayan. Ligtas tayo sa ngayon dito. Dito na rin muna tayo magpalipas ng umaga. Ano po? Magpapalipas ng umaga? Wala man lang po ba tayong gagawin? Paano po yung ibang trabahador na iwan sa kusina? At si Kuya, paano po sila? Manang, sir, isipin niyo po, kapag may isang nawala o namatay na trabahador, sa inyo po babalik lahat ng yun. Kaya kailangan niyo po silang tulungan. Anong gusto mo? Natatalo na nga ng halimaw na yun ang duwende ko. At nagamit ko na rin ang mutya. Wala na rin yung silbi. Pero wala na lang po ba tayong gagawin? Kaya nga tayo maghihintay ng umaga. Dahil mas mahina sa umaga mga aswang na gaya niya. Pero baka mahuli na po tayo kung mag-aantay pa ng umaga. Alam ko na, naalala ko pong may binanggit si Ate Ising tungkol dun sa librong mahiwaga na umiilaw. Libro? Opo, yung librong nakita ko sa kwarto niyo. Kung ganon, umakyat ka nga sa second floor. Hindi na po yun ang mahalaga ngayon. Mukha po kasing interesado si ate dun sa libro. Kaya sa palagay ko, may magic yun. Librong umiilaw. Ang libro ng kaalaman sa salamangka bang tinutukoy mo? Kaalaman sa salamangka?
Binigay yun sa akin ng isang matandang ermitanyo noon. At binalaan niya rin ako tungkol sa duwendeng alaga ko. Oo, tama. Naalala ko na. Sabi niya, sa oras na tuluyang lamunin ang kadiliman ng puting duwende, magagamit ko raw yung pangdepensa. Iyon po! Kailangan po nating makuha yun! Pero papaano? Nandun sa loob ang librong yon. Hindi ko naman pwedeng utusan si Uring. Dahil malaking tsansang makontrol siya ni Ising. Lalo't mukhang maalam ang isang yon. Pero hindi pwedeng maghintay lang ako dito. Si Kuya na lang ang natitirang pamilya ko. Paano kung mamatay siya? Paano na kung may gawin sa kanya si Ate Ising? Alam ko na. Takot ang aswang sa bawang, hindi po ba? Natigilan na lang sina Manang Piping at Sergey Bina nang biglang magsimulang magbungkal ng lupa si Ivana. At nang makarinig siya ng atungal mula sa loob, ay mas binilasan niya pa ang pagbungkal ng lupa. Hinila niya rin ang ilang mga nakausling tanim. Tutungan na lang po ba talaga kayo dyan? Hindi niyo man lang po ako tutulungan? Ivana, masyadong delikado ang gagawin mo kahit pa may panangga kang bawang. Hindi sasapat yan. Palibhasa po kasi nandito ang anak niyong si Inoo. Ligtas at wala sa kapahamakan. Kaya madali ninyong nasasabi yan. Kung ayaw niyo po akong tulungan, ako na lang po mag-isa. Sa simula pa lang alam ko nang magiging sakit ng ulo ko itong si Ivana. Kung hindi ko lang talaga kakilala ang mga magulang nila, hindi ko talaga ito tatanggapin. Wala na talaga tayong magagawa. Mukhang desidido talaga siya. Ay, bahala na siya. Tapos ka na ba dyan? Tutulungan niyo na po ba ako? Delikado ang gagawin mo. At kung ikikwintas mo lang ang mga bawang na yan, pwede pa rin sila matanggal. Ano pong gagawin ko kung ganun? Kainin mo. Po? Sigurado po kayo? Mukha ba ako nagbibiro? Nag-aalangan ka? Huwag mo na lang iligtas ang kuya mo kung... dahan-dahan lang. At sayang kung isusuka mo lang din ang lahat ng yan. Sapat na po ba yun? Huwag mong isuka. Sayang. Ito, isabit mo to sa leeg mo. Ito naman, iligay mo dyan sa bulsa mo. Ganito ang gagawin natin, ha? I-distract namin si Ising. Tapos, doon ka dadaan papuntang kusina. Kung tama ang pagkakatanda ko, wala sa bookshelf ang libro kundi... tama. Nilipat ko yun sa isang sikretong drawer sa ilalim ng kama ko. Hanapin mo na lang yun doon. Oo. Huwag kang susuka. Opo. Sige, pumuesto ka na. Iseng! Iseng, lumabas ka dyan! Habol mo ang libro ng mutya, hindi ba? Nasa akin yun! Sige na. Anong akala nyo? Mauuto nyo ako? Lumabas kayo dyan sa gulayan at ibigay nyo sa akin ang kailangan ko. Gaya ng plano nila, mabilis na pumuslit si Ivana papasok sa kusina. Pagkarating niya roon, agad niyang nilagyan ng tagi-isang pirasong bawang ang mga trabahador na mahimbing pa rin natutulog. Pagkatapos ay mabilis siyang umakyat para kunin ang libro. Ngunit bago pa man niya yun mahanap, ay narinig niya na ang boses ni Ising. Akala nyo ba maiisahan nyo ako? Puiset, kailangan ko ng bilisan. Ay, asa na ba kasi yun? Ilalim daw ng kama. Ayun! Ito na nga yun! At saan sa tingin mo yan dadalhin? Ate Ising! Papakawalan ko kayo ng kuya mo, ibigay mo lang sa akin yan. Akin na! Hindi! Patayin mo muna ako bago ko ibigay sa ito! Mabilis na hinagis ni Ivan ang isang buong bawang kay Ising, dahilan para tamaan ito at mamilipit habang sumisigaw sa sakit. Mabilis siyang tumakbo pababa, pero natigilan din kagad nang biglang humarang ang duwende. Naglabas ito ng itim na enerhiya at inihagis kay Ivana. Mabuti na lamang at nakaiwas siya. Tuluyan na ngang naging masama ang puting duwende ni Sir Gapin. Kailangan ko na makaalis. Uring! Nandito ako! Ako ang umabuso sa'yo, hindi ba? Ako ang labanan mo! Sir Gapin! Ivana! Yuko! Shit!
Muntik na ako dun! Tara na! Bilis! Natigilan sila nang biglang sumulpot sa harap nila si Iseng na nasa anyong sigbin na ulit. Agad na itinaas ni Manang ang hawak nitong bawang at iniharang ang sarili kay Ivana. Habang si Ivana naman ay mabilis na binuklat ang libro at naghanap ng kung ano mula roon. Tapusin na natin to. Ibigay niyo sa akin ang libro at ang mutsak. Manigas ka, Iseng! Kilala ko mga gaya mong ganid! Ganid? Hindi ba ikaw at ang sir mo ang ganid dito? Ano pa namang libro to? Wala akong maintindihan sa mga nakasulat dito. Sino ba sa atin ang gumagamit ng kapangyarihan ng mutya at ng duwende para pagalingin ang anak at para magpakasasa sa yaman? Ako ba? Oo, pagiging makasarili nga ang ginawa ko. Pero maiintindihan mo rin yon kapag naging ina ka na. Kahibangan! Tingnan natin kung may magagawa ka pa pag pinatay ko ang anak mo. Hindi! Ino! Anak, bakit ka naman umalis sa gulayan? Hindi ba sabi ko doon ka lang? Asa na? Teka, punyeta, bakit ganito ang sulat nito? Hindi ko maintindihan. Ang mutya ba to? Kailangan sigurong idikit. Bahala na nga. Ibibigay niyo ang gusto ko o papatayin ko si Inoo? Sir Gabin? Sir Gabin! Tulong! Hindi ako makahinga! Shit, anong gagawin ko? Alam ko na. Ate Iseng! Gusto niyo po ang mutya at libro, di ba po? Nandun kay Sir Gabin ang mutya. At kung gusto niyong makuha yon, kailangan niyo siyang tulungan. Anong ginagawa mo, Ivana? Anong pinaplano mo? Basta, magtiwala na lang kayo. At paano ako makakasigurado na hindi niyo ako lolokohin? Huwag niyo pong sabihin natatakot kayo sa duwende. Kung tutuusin, kaya niyo nang bawiin ang mutya ngayon din. Kailangan niyo lang talunin ng duwende. Hindi ako tanga, pero may punto ka. Mabilis na binitiwan ni Iseng si Inoo at inatake ang duwende. At nang makawala sa itim na salamangka si Sir Gabin, ay mabilis siyang nilapitan ni Ivana at kinuha ang mutya nito sa leeg at idinikit sa libro. Anong nangyari? Bakit hindi gumana? Ano bang ginagawa mo? Sabi po kasi dito sa libro, idikit ko daw po eh. Ayun po yung picture oh. Hindi ko kasi maintindihan yung nakasulat dito. Patingin! Ayan po. Baligtad pala. Mabilis silang napatakip ng mga mata nang biglang nagliwanag ang libro ng sobrang tindi. Kasunod nito ang umaalingaw na atungal ni Iseng. Nagtagal yun ng ilang minuto hanggang sa unti-unting humupa ang liwanag. At doon nakita nila si Iseng, tao na ulit. Nakahiga sa sahig at walang malay. Tapos na po ba? Tulungan mo ako. Itali natin siya. Saan niyo po nakuha yan? Bilis! Opo. Ivana! Kuya, buhay po kayo. Bakit? Namatay na ba ako? Teka, ano nangyari kay Ate Iseng? Bakit siya tinatali? Mahabang kwento, kuya eh. Tulungan niyo nga ako rito. Bilis! Doon natin siya ilagay. Manang, ayos lang po ba si Inoo? Oo, awa ng Diyos maayos siya. Tapos na ba? Si Iseng, ang duwende. Tinatali na po nila si Ate Iseng. Yung duwende naman, hindi ko na po alam kung nasan eh. Bigla lang nawala pagkatapos ng liwanag. Ay, Sir Gabin, ano na pong balak ninyo kay Iseng ngayon? Ito-turn over ko siya sa mga pulis at titiyakin kung hindi na siya makakawala sa kulungan. Paano po kung bumalik siya? Hindi na siya makakabalik. Titiyakin ko yon. Pagkatapos ng lahat na nangyari, agad na tumawag ng pulis si Sergey Bina. Ipinaliwanag niyang nagtangkang magnakaw si Iseng at nakasakit pa ng kapwa niya kasambahay.
Yun din ang kwento na pinaabot ni Ivana sa kuya niya at sa iba pang trabahador. Sa presensya ng mga pulis, wala nang nagtanong o nakiusoso pang mga kapitbahay kung ano talaga ang nangyari ng gabing yun. Nagpatuloy ang kanilang trabaho sa mansyon, ngunit nagbago na ang lahat. Si Ivana, na dati isa lamang sa mga taga-tanim, ay naging kanang kamay na ni Sergey Bin sa negosyo. Hindi na siya basta manananim, kundi isang pinagkakatiwalaang katuwang. Samantala, si Ransay na natili sa kalamansian. Mas pinili niyang manatili bilang magsasaka dahil anya'y mas gusto niyang paghirapan ang kanyang kinikita at tunay na nag-e-enjoy siya sa simpleng buhay na yun. Mula noon, unti-unti na ring nawala ang bakas ng kababalaghan. Nasunog ang bahay ng duwende sa may kalamansian. Tanda na tuluyan nang naglaho ang nilalang na yun. Nang lumaon, natuklasan din ni Ivana at Rans ang totoo. Ang anak pala ni Manang Piping na si Inoo ay may karamdaman na tinatawag na progeria o premature aging syndrome, dahilan ng kakaibang anyo nito. Sa kabila ng lahat, dala ni Ivana ang mga aral ng gabing yun na may mga bagay na hindi may papaliwanag ng mga mata at may mga sikreto ring mas mabuting manatiling nakatago. Natutunan rin niyang huwag basta manghusga ng tao base lamang sa kanilang anyo at huwag din agad ibigay ang tiwala sa mga taong inaakala niyang mabait. Ngunit higit sa lahat, natutunan niyang ang tapang ay hindi kawalan ng takot, kundi ang pagpili pa rin lumaban para sa mga mahal niya kahit natatakot. At mula noon, bawat anihan ng kalamansi ay hindi na lamang simpleng kabuhayan para sa kanila, kundi paalala na minsang dumana sila ng bangungot at matagumpay nilang nalampasan yon. Wakas.